Magsimula tayo sa isang bagay na ayaw marinig ng karamihan sa mga nakababatang lalaki. Hindi ito tungkol sa six-pack abs, hindi rin dahil sa mamahaling sasakyan, at lalong hindi dahil sa pagiging mayabang. Ang totoo, ang ilan sa mga pinakakaakit-akit na lalaki sa isang kwarto ay ang mga mas matanda. Hindi dahil mas nag-e-effort sila, kundi dahil iba ang kanilang pananalita. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang 3 salita na kusang ginagamit ng mas nakatatandang lalaki na nagpapadama sa babae, na tila ba iginuguhit sila palapit. Hindi dahil minamanipula sila, kundi dahil natural lang na naaakit sila. Kapag naunawaan nyo kung bakit gumagana ang mga salitang ito, hindi na kayo makikipag-usap ng gaya ng dati. Tara na. Unang salita. Interesting. Yun lang. Interesting. Ito kasi ang madalas gawin ng karamihan kapag may ibinahagi ang babae. Halimbawa, sinabi ng babae, nag-iisip ako mag-shift ng career. Ang sagot ng lalaki, okay. Mas malala, bibigyan agad ng payo. Pero ang mas nakakatanda, tatahimik muna, sandali lang. Magsasandal, tapos sasabihin ng mahinahon, interesting. Sa isang salita lang, 3 malakas na bagay ang nagagawa nito. 1. Ipinapakita nito ang emosyonal na kontrol. Hindi ka pa bigla-bigla, inisip mo muna ang sasabihin mo. 2. Gumagawa ito ng kuryosidad. Likas sa babae ang magbasa ng emosyon. Kapag sinabi mong interesting ng mahinahon, mapapaisip siya, ano kayang nasa isip niya? Yung misteryong yun ang humihila sa kanya. 3. Ipinapakita nito ang paggalang. Hindi ka nagja-judge, hindi mo siya kinokorek. Inoobserbahan mo lang siya. Ang sikreto, hindi nagmamadali ang mas nakakatanda na magpabilib. Hindi nila kailangang patunayan na matalino sila. Komportable sila sa katahimikan. Isipin niyo kung gaano bihira yun ngayon. Karamihan sa mga lalaki, madaldal dahil takot sa katahimikan. Pero ang katahimikan, kapag kontrolado, ay isang uri ng kapangyarihan. Subukan niyo ito sa susunod. Kapag may personal na ibinahagi sa inyo ang isang babae, huwag kayong sumabat. Sabihin niyo lang, interesting, tumingin sa mata, tapos magtanong ng may lalim. Panoorin niyo kung paano magbabago ang takbo ng usapan. Pangalawang salita, take your time. O sa Filipino, walang pressure o sige lang, dahan-dahan lang. Mas malalim ang epekto nito. Alam niyo ba kung ano ang nagpaparamdam sa babae na ligtas siya? Espasyo. Hindi pressure, hindi minamadali. Hindi yung tanong na, so, saan tayo papunta? Pagkatapos ng 2 date. Nauunawaan ng mas nakakatandang lalaki ang timing. Kung mabagal mag-open up ang babae, kung hindi pa sigurado, kung kailangan niya munang mag-isip, sasabihin niya ng taos-puso, take your time. Ito ay senyales ng emotional abundance. Karamihan sa mga mas batang lalaki nanggagaling sa scarcity mindset. Takot silang mawalan ng interes ang babae. Takot silang may maunang iba, kaya minamadali nila ang lahat. Pero kapag sinabi mong take your time, may iba kang ipinapahiwatig na mas malakas pa sa salita. Hindi ako desperado, hindi ako naghahabol, matatag ako. At ang katatagan, napakaakit nito. Ang sikolohiya ng babae ay umiikot sa emosyonal na kaligtasan. Kapag minamadali siya, nag-iingat siya. Kapag binigyan mo ng espasyo, nakaka-relax siya. At ito ang koneksyon nito sa sarili niyo. Kung lagi kayong nagmamadali sa sarili niyo, pakiramdam niyo na iiwan na kayo, kailangan ng instant na resulta. Ang ganitong energy ay lumalabas sa inyong pakikipag-date. Nararamdaman ng babae kapag ang lalaki ay tense tungkol sa sarili niyang buhay. Kaya simulan na yung isabuhay ito, hindi lang sa pakikipag-date, kundi maging sa inyong mga layunin. Habang ginagawa niyo ang katawan niyo, negosyo o kumpiyansa, bigyan niyo ng panahon ang sarili niyo. Ang lalaking kalmado ay bihira, at ang bihira ay talagang kaakit-akit. Pangatlong salita, I understand. O sa Filipino, naiintindihan ko. Delikado ang salitang ito kung peke lang, pero kapag totoo, ito ay sobrang epektibo. Kapag nagve-vent ang babae, hindi naman niya laging kailangan ng solusyon. Gusto lang niyang maramdaman na napapakinggan siya. Ang mas nakakatanda, hindi sumisingit para magbigay ng logical na payo. Hindi nila kinakalaban ng emosyon. Hindi nila sinusubukang manalo sa argumento. Sinasabi lang nila, naiintindihan ko. Hindi ito mahina o sunod-sunuran. Ito ay grounded. Ito ang pagkakaiba. Maaring sabihin ng mas batang lalaki, wala yon, hindi naman big deal. Pero sasabihin ng mas nakakatanda, naiintindihan ko kung bakit ka nabobother doon. Nakikita niyo ba ang kaibahan? Validate mo ang emosyon kahit hindi ka naman sang-ayon sa sitwasyon? Yan ang emotional intelligence. At ang emotional intelligence ay kaakit-akit dahil ito ay mature.
Pero mahalaga ito, hindi nyo ito mapepeke kung hindi nyo pa naaayos ang sarili nyo. Kung palagi kayong insecure, burnt out, or puno ng frustration, magre-react lang kayo sa halip na tumugon ng mahinahon. Kaya kung gusto nyong maging totoo ang naiintindihan ko, unawain muna nyo ang sarili nyo. Bakit kayo nagiging defensive? Bakit kailangan lagi kayong tama? Bakit kayo natitrigger kapag may sumasalungat sa inyo? Ang self-awareness ang siyang nagpapalit sa I understand mula sa linyahan, patungo sa isang presensya. I-connecta natin. Napansin nyo ba ang tatlong salitang ito? Interesting. Take your time. I understand. Wala ni isa ang pabonggahan. Wala ni isa ang parang linyang pambola. Lahat sila ay kalmado, kontrolado at may sentro. Yan ang tunay na pagkaakit. Sanay ang babae sa lalaking nagpapapansin, nagpapasaya, at nangunguna sa usapan. Pero kapag ang isang lalaki ay grounded, kaunti ang sinasabi pero may bigat, tumutugon sa halip na nagre-react. Iba yon. At ang pagiging iba ang nagpapatayo sa inyo. Hindi ito tungkol sa pagtanda. Tungkol ito sa pag-adapt ng mindset na kadalasan ay natututunan lang sa karanasan. Hindi nyo kailangan ng uban para maging kalmado. Kailangan nyo ng emosyonal na kontrol. Hindi nyo kailangan ng maraming pera para magmukhang matatag. Kailangan nyo ng pasensya. Hindi nyo kailangan ng perpektong salita. Kailangan nyo ang tamang energy sa likod ng simpleng salita. Paano isabuhay simula ngayon? Ito ang praktikal na payo. Mamaya o sa susunod na makipag-usap kayo sa isang babae, mag-focus kayo sa pagbagal. Huwag sumabat. Huminto muna bago sumagot. Ibaba nyo ng bahagya ang tono ng boses. Gamitin nyo ng may intensyon ang isa sa tatlong salitang ito. Pero eto ang mas malalim na hakbang. Simulan nyong buuin ang buhay na nagpapadali sa inyo na gamitin ang mga salitang ito ng natural. Ang mas nakakatandang lalaki ay hindi lang kaakit-akit dahil sa sinasabi nila. Kaakit-akit sila dahil sa kung sino na sila. Bumagsak na sila, nag-rebuild na, hinarap nila ang kahihiyan. Natuto sila. Kung pakiramdam nyo ngayon ay napag-iiwanan kayo, buti yan. Ang paghihirap na yan ang nagbibigay sa inyo ng lalim. Kung may pagdududa kayo sa sarili, buti yan. Diyan nagsisimula ang emosyonal na kamalayan. Tigilan nyo ang pagpapanggap na kahanga-hanga. Simulan nyong maging matatag. Kapag matatag na kayo, may bigat ang bawat salitang lumalabas sa inyo. Mabilis ang pagbalikan. 1. Interesting. Lumilikha ng misteryo at kontrol. 2. Take your time. Walang pressure. Senyales ng emotional abundance at katatagan. 3. I understand. Naiintindihan ko, nagpapakita ng emotional intelligence at presensya. Simpleng salita, pero malakas ang epekto. Ito ang hamon ko sa inyo. Huwag niyong pilitin na gamitin agad lahat ng tatlo. Pumili ng isa. Praktisin niyo sa buong linggo. Pansinin niyo kung paano tumugon ang mga tao kapag kayo ay bumagal at nagsalita ng may intensyon. At ang higit sa lahat, pansinin niyo kung paano kayo magiging komportable sa sarili niyo kapag tumigil kayo sa paghahabol at nagsimula ng mag-ground sa inyong sarili. Dahil ang atraksyon ay hindi tungkol sa mga tricks. Ito ay tungkol sa pagiging lalaking hindi na nangangailangan ng mga yon. Pagbutihin natin ang ating sarili.